Abala sa pagmamaneho si Lito, napakalakas pa rin ng buhos ng ulan at halos napakahirap makita ng daan dahil madilim ang kalangitan. Bigla siyang napatitig sa kanyang harapan upang tingnan ito ng mabuti. Napahigpit rin ang hawak niya sa manibela ng mga oras na yun at napatitig sa kanyang harapan at mabilis na napalingon sa kanyang tabi. Boss, bakit parang may aksidente sa harap natin? Sobrang lakas kasi ng ulan at hindi ko alam kung tama ba ako. Tignan niyo nga, sabi ni Lito kay George. Nang marinig naman ni George ang salitang aksidente kagad na napamulat ng mga mata si George. At mabilis na sumilip sa kanyang harapan at seryosong tingnan ito. Nang makita niyang isang kotse na nakabaligtad sa gilid ng kalsada, humigpit ang kanyang paghingat kagad siyang lumingon kay Lito. Aksidente nga, bilisan mo. Lapitan natin kagad, utos niya dito. Masusunod boss. Ilang sandali pa'y huminto na sila sa tabi ng kalsada kung saan naganap ang aksidente at hindi nagtagal. Natagpuan nila ang driver sa driver's seat. Kasabay nito ay nakita ni Litong isang pahid ng pulang likido sa gilid ng kalsada. Kaya sinundan niya ito. Hindi nagtagal nakita niya isang katawan sa hindi kalayuan at mabilis na binalingan si George at tinuro to. Boss, may isa pang walang malay doon. Sige, pupuntahan ko. Ilabas mong driver dito. Bilin ito sa kanya na kagad niya namang kinatango. Nang matapos magsalita si George ay mabilis siyang tumakbo sa tinuro ni Lito na isang tao na walang malay. Habang papalapit siya nakita niya na kaagad ang babaeng nakahiga sa kalsada. Bigla niyang nakitang ibabang bahagi ng mukha nito dahil ang mga mata nito ay natatabunan ng buhok. Hindi niya alam pero bigla na lang siyang natulala nang makita to. Bakit pakaramdam niya ay napakapamilyar nito? Habang papalapit siya ng papalapit dito ay palakas din ng palakas ang tibok ng kanyang puso lalo na nang makarating na siya sa tapat nito mismo. Umupo siya sa nanginginig at mga kamay na hinawi ang buhok nito at halos manlumo siya nang makita kung sino to. Si Jocelyn pala ang babaeng nakahandusay sa gitna ng kalsada. Mabilis niyang hinaplos ang mukha nito gamit ang kanyang mga kamay at malakas na sumigaw. Jocelyn, gumising ka! Marahan niyang tinapik-tapik ang pisngi nito at pilit na ginigising ito. Gumising ka, Jocelyn! Patuloy niyang sabi kasabay ng pagtapik niya sa pisngi nito. Ngunit hindi ito sumagot. Agad niyang tiyanek ang pulso nito at kung humihinga pa ito. Mabilis siyang gumalaw at binuhat niya ito tumakbo papasok sa kotse. Hindi nakapagsalita si Lito nang makita niya kung sinong pinasok niya sa kotse. Mabilis niyang nilingon to. Siya'y malubang nasugatan at mukhang nanganganib ang kanyang buhay. Kailangan ko na siyang madala sa ospital kaagad. Tiyanak ko naman kaninang injury ng driver kahit na wala siyang malay. Hindi siya gaanong napuruhan. Maghintay ka dito ng ambulansya. Dagdag pa niyang sabi dito. Okay boss, ingat ka. Sabi nito sa kanya at hindi na niya nagawang sagutin pa ito. Dahil dali-dali na siyang sumakay ng kotse at dinala na kaagad sa ospital si Jocelyn. Nagising si Jocelyn dahil sa nakakasilaw na liwanag. Napakaliwanag. Napatanong siya sa kanyang sarili. Buhay pa ba siya? May mga naririnig siyang ingay, ngunit hindi niya maintindihan ang mga ito hanggang sa unti-unti na lamang siyang hinila ng matinding antok. Hindi matandaan ni Jocelyn kung gaano siya katagal na nakatulog dahil nang magising siya ulit, siya'y nasa hospital bed. Halos hindi niya rin maigalaw ang kanyang katawan dahil pakaramdam niya tila ba naubusan siya ng lakas. Sa sandaling imulit niyang kanyang mga mata ay agad niyang iginalang kanyang paningin sa buong silid. Pagkatingala niya ay nakita niya kaagad ng isang kristal na ilaw sa ibabaw ng kanyang ulo. Marahil ay gabi na kaya may ilaw sa itaas ng kanyang ulo. Natitig siya doon at bumulong. Nakakasilaw naman ng liwanag nito. Sabi niya, kung ayaw mo ng silid na ito, ihahanap kita ng bago. Biglang may nagsalita sa gilid niya, kaya kagad siyang napalingon dito. Nang makita niyang pamilyar na mukha ni George at kagad na gumuhit ang ngiti sa kanyang labi. Okay lang ako dito, bawi niya sa kanyang sinabi kanina. Hindi ito sumagot. Salamat sa pagdala mo sa akin dito sa ospital. Sabi niya dahil bago siya nawalan ng malay, ay naalala niyang mukha nito habang buhat-buhat siya nito. Sobrang laki ng utang na loob ko sa iyo. Ikaw ang dahilan kung bakit buhay pa ako, dagdag niya sabi dito. Samantalang si George naman ay humakbang palapit sa kanya at pagkatapos ay hinawi nito ang mga nalaglag niyang mukha at inipit sa kanyang tenga. Kaya magpagaling ka kagad dahil ililibre mo pa ako ng kape, hindi ba? Masarap yung kapeng nilibre mo sa akin noon at gusto ko ulit yon. Nang marinig to'y biglang nagliwanag ang kanyang mga mata. Pero bigla siyang napaisip,
Gumaling, gagaling pa ba siya? Wala nang kanyang pag-asa at ang magsisilbi sa kanya ng lakas. Ang pinakamahalagang bahagi ng buhay niya nawala. Kaya bakit hindi na siya gagaling pa kahit na kailan? Bagamat hindi niya tinanong si George kung nailigtas ba ng doktor ang mga anak niya ay parang alam na niya kaagad. Nang dahil na magising siya, nang hawakan kamay niya ang tiyan niya, naramdaman niyang wala ang mga sanggol doon. Hindi niya ito naingatan. Kahit na siya magtrabaho ngayon ng husto't kumita ng maraming pera, ang lahat ng mga yun ay magiging wala ng silbi pa. Dahil alam na niyang mga baby niya ay hindi na babalik pa. Hindi kumapit ang mga baby niya. Gusto niyang umiyak pero pinigilan niya ang sarili niya. George, may gusto akong itanong sa'yo. Sa wakas ay binuka ni Jocelyn muli ang kanyang bibig. Pagkalipas ng ilang minutong pananahimik. Bagamat wala niya na yun ay gusto niya pa rin bigyan ng pag-asa ang sarili niya. Na baka mali lang siya ng iniisip. Baka masyado lang siyang nag-iisip ng kung ano-ano. Gusto niyang malaman ng totoo mula sa mga labi nito. Napatingin naman si George kay Jocelyn. Alam niyang napakaraming katanungan nito, isa pa'y alam niya na kaagad kung anong gusto nitong itanong sa kanya. Gusto niyang sabihin dito na wag na niya munang isipin iyon dahil mahina pa siya at kailangan niyang magpalakas na muna. Gusto niya sabihin dito na wag na itong malungkot pa dahil kung sanggol lang naman ang inaalala nito ay pwede pa itong magkaroon sa hinaharap at ang katawan na muna niya. Ang dapat nitong alalahanin dahil yun ang pinakamahalaga. Gayunpaman nang dumating ang tanong ni Jocelyn ay nalaman niya na ang kanyang lalamunan ay tuyo at siya'y halos hindi na makapagsalita. Alam niya na hindi niya ang mga yun ang gusto nitong marinig ng mga oras na yun. Magtanong ka lang, sagot ni George dito at sinubukan niya lahat ng kanyang makakaya para maging kalmadong kanyang boses. Ang mga baby ko, wala na ba talaga sila? Tanong ni Jocelyn na halos madurog ang puso niya. Patuloy niya sinasabi sa kanyang sarili na dapat ay maging matatag. Ngunit nang bigkasin niyang mga salitang iyon ay doon niya napagtanto kung gaano kahirap na pigilan ang sarili sa emosyon niya. Natahimik si George, hindi ito sumagot sa tanong niya at nakatitig lamang sa kanya, kaya muli na naman siyang nagtanong dito. George, sagutin mong tanong ko, hindi pa talaga nailigtas sa mga baby ko? Sa pagkakataong yun ay ginamit ni Jocelyn ng buong lakas niya at nagtanong dito sa nanginginig na tinig. Nang mapatapos siya magtanong ay halos manghina ang buong katawan niya, pero kahit na ganun ay kakapit at aasa pa rin siya na baka mali lang siya. Nakatitig lamang siya kay George, hanggang sa binuksan itong kanyang mga labi. Pasensya na Jocelyn, pero mukhang hindi ko pa masasagot ang tanong mo. Matapos niyang marinig ang sagot nito, hindi na napigilan pa ni Jocelyn na tumulo ng kanyang mga luha. Hindi mo na kailangan sagutin dahil mukhang alam ko na kaagad. Kanina pa lang ay halos alam niya na pero nang makumpirma niya ay halos mamatay ang isang bahagi ng katawan niya. Ilang sandali siyang natahimik at hindi nagsalita hanggang sa bigla na lamang niyang ibinuka ang kanyang bibig. Gusto ko munang mapag-isa, sabi niya rito. Bagamat nag-aalala si George sa lagay ni Jocelyn ay alam na ang mapag-isa talagang kailangan nito kaya tumangon na rin siya. Sige pero kung may kailangan ka, nasa labas lang ako. Tawagin mo na lang ako. Agad na sabi at pagkatapos ay mihinang napatango ito sa kanya. Bilang sagot, pagkalabas ni George hindi na napigilan ni Jocelyn ang kanyang sarili, tinayaan ng sariling umiyak na umiyak. Dahil sa lungkot at sa sobrang pag-iyak niya ay nanginginig ang buong katawan niya. Sobrang lakas ng hikbi niya, napakagatlabi siya. Mga anak, I'm sorry. Hindi kayo naprotektahan ni Mommy. Sinisisi niyo ba si Mommy? Okay lang nasisihin niyo ako kung bakit kayo nawala dahil sinisisi ko rin ang sarili ko. Pasensya na mga anak, ako ang dahilan. Patuloy niya sabi sa pagitan ng mga paghikbi niya. Habang nag-iisa doon ay patuloy siyang umiiyak at halos hindi niya alam kung gaano nga ba siya katagal na umiiyak. Hanggang sa nakatulog na pala siya dahil sa kanyang pag-iyak. Pagising ni Jocelyn umaga at pasikat na ang araw. Ang maliwanag na sikat ng araw ay pumasok sa kanyang silid kaagad siyang nasilaw. May nakita siyang isang figura sa loob ng silid. George, tawag niya dito, nakatalikod sa kanya ang figura at nang humarap ito sa kanya nakita niya si Carter. Agad na naglakad ito palapit sa kanya. Kamusta ka na? Tanong nito. Samantala nang makita niya ito'y kaagad siyang nabigla. Pinangako niya sa sarili niya na ayaw niya itong makita. Bakit ka nandito? Malamig na tanong ni Jocelyn. Mas nagulat pa siya nang bigla na lamang siyang yakapin ni Carter ng mahigpit. Agad naman niyang naisip na itulak ito palayo sa kanya. Ngunit napakahigpit ng yakap nito at hindi niya ito maitulak. Sa pagkakataong iyon, hindi na nagdalawang isip pa sa Jocelyn at pinabaan niyang kanyang ulot kinagat ang braso ni Carter. Kahit na hinang-hina pa rin siya, inipon niya talagang kanyang buong lakas para lang kagatin ito. Idagdag pa na naisip niya ng mga oras na yun ang pinagdaanan niya kahapon at ang mga baby niya. Ang pagkawala ng mga ito kaya sobrang kinamumuhian niya to.
Hindi nagtagal ang braso ni Carter na puno ng dugo lalo pat ang nakasuot itong kulay puting polo shirt. Tinaas ni Jocelyn ang kanyang ulo tumitik sa mga mata nitong punong-puno ng sama ng loob. Bitawan mo ko. Malamig na sabi niya rito. Sorry Jocelyn, huli na nang malaman kong totoo. Hindi ko alam na aksidente. Hindi ko kailangan ng paliwanag mo Carter. Ayoko nang makinig pa sa anumang sasabihin mo ngayon. Kumalik ka nga talaga, hayaan mo na lang ako't umalis ka sa harapan ko. Dagdag pa niya nitong sabing napakalamig ng tinig. Hindi kita bibitawan, sabi nito sa kanya. Dahil dito'y muli na naman niyang kinagat ito, binuhos niyang muli ang kanyang buong lakas. Nang kagati niya ito't napaluhang kanyang mga mata. Basta sumagi sa isip niya na nawala ang mga baby niya ay sumasakit ang puso niya. Sobrang sakit nito at hindi niya alam kung paano itong ihahambing ang sakit ng malaman niyang iniwan siya ng mga baby niya. Pakiramdam niya nawala na siya ng dahilan pa para mabuhay. Carter, bitawan mo ko. Ngunit sa kabila ng diin ng pagkagat ni Jocelyn sa braso ni Carter, at ang pagdaloy ng dugo mula dito na natiling nakabalot ang mga braso nito sa kanya. At ayaw siya nitong bitawan. Sa huli, tumigil na lang si Jocelyn. Hindi siya nagsalita at pagkatapos natulala siya. Samantalang nang mapansin ni Carter ang kanyang pagkatulala, ay mabilis siya nitong binitawan at paulit-ulit na tinawag ang pangalan niya. Jocelyn, Jocelyn. Gayunpaman si Jocelyn ay nanatili lamang na nakahiga sa kama at nakatingin sa bintana habang nakatulala. Para siyang nilayasan ng kanyang kaluluwa at ang puso niya ay walang pakiramdam. Nasa ganun siyang ayos nang bigla na lamang silang nakarinig ng katok. Nang bumukas ang pinto pumasok doon si George. George, honest niya, naglakad dito palapit sa kanya at pagkatapos nakatitig sa kanyang mga mata. Kamusta ng pakiramdam mo? Mas maganda na ba kaysa kagabi? Tanong ni George at pagkatapos ay doon niya lang napansin na nakatayong walang imik sa tabi ng kamay ni Jocelyn. Nang mapatitig siya dito'y kagad na niya itong nakilala. Si Carter ang asawa ni Jocelyn. Nakita niya pagsilay ng ngiti sa labi ni Jocelyn. Mas maganda na ngayon, sagot ni Jocelyn sa kanya. Nang makita ni Carter na nakangiti si Jocelyn sa iba, bigla na lamang nadurog ang puso niya. Pakiramdam niya ilang kutsilyon tumarak sa dibdib niya. Gusto kitang samahan pa sana kahit na 2 araw pa kaso may mission akong natanggap eh. Alam mo naman na kailangan ko tong gawin. Pasensya ka na baka hindi ako makadalaw sa'yo. Sabi ni George kay Jocelyn. Sa totoo lang ay gusto ni George na samahan pa si Jocelyn doon, pero dahil pulis siya at maglilingkod sa bayan ay tungkulin niyang gampanan ng kanyang mga tungkulin at sundin ang mga utos sa kanya kahit na ano pa ang mangyari. Hindi niya pwedeng pabayaan ang kanyang mga misyon dahil yun ang sinumpaan niyang tungkulin. Babawi na lang ako sa iyo kapag natapos ko ng mission ko. Dagdag pa niya sabi dito, mas tumamis pangiti ni Jocelyn sa kanya. Salamat George, kapag nagkita tayo ulit, libre na lang talaga kita ng kape. Napatango rin naman siya at pagkatapos ay bahagyang ngumiti. Mauna na muna ako, paalam niya dito. Tinanguan naman siya kagad ni Jocelyn at nang tumalikod na siya bigla na lamang siyang muling tinawag nito. George, sabi niya at nakataas ang kilay na humarap dito. Nakita niyang kumuha si Jocelyn ng candy sa tabi ng kanyang kama at mabilis na inabot ito sa kanya. Sana makauwi ka ng ligtas. Magkahalong gulat at saya naman ang naramdaman niya at mabilis na tinanggap ito at muling ngumiti dito. Salamat. Sabi niya tuluyan at tumalikod at lumabas ang silid na yon. Dahil dito naisip niya na bukod sa kanyang mga kapatid at ina, ay meron pang isang taong maasang makakauwi siyang ligtas kaya dapat lang na lagi siyang nag-iingat. Kalalabas niya lang ng pinto nang mapatigil siya sa kanyang paglalakad dahil sa pagtawag ng kusino sa likuran niya. Humarap siya dito at nakita niyang asawa ni Jocelyn. Hinabol pala siya nito. Magandang pagkakataon yon dahil may ilang salita din siyang dapat sabihin dito. Naglakad dito palapit sa kanya. Naintindihan ko ng lahat dahil nga na-aksidenteng asawa ko at ikaw nagligtas sa kanya, ay tama lang para magpasalamat ako sa'yo. Maraming salamat. Taos pusong sabi ni Carter sa kanya. Ngunit sa kabila ng pagpapasalamat nito sa kanya, ay hindi siya natuwa sa kanyang narinig. Alam kong ikaw ang kasama ni Jocelyn, biglang isang lalaki. Hindi ba't dapat ni ikaw nagligtas sa kanya at hindi ako? Hindi niya napigilang sabihin dito. Wala na siyang pakialam kung anong mararamdaman nito. Bagamat hindi ko masyadong nakakausap si Jocelyn, ay nakikita ko na siya isang mahinang babae lamang. At ikaw na asawa niya ay paulit-ulit lang na sinasaktan siya. Naisip mo ba kung anong nararamdaman niya lalo na ngayon at naaksidente siya? Hindi lang pisikal na sakit ang iniinda niya, kundi ang maging psychological na sakit dahil sa pagkawala ng mga baby niya. Tuloy-tuloy na sabi niya rito at hindi niya sinasadyang masabi dito ang mga huling sinabi niya. Kung titignan ng ekspresyon ng mukha ni Carter ay mukhang hindi pa rin ito alam ang tungkol sa pagbubuntis ni Jocelyn. Hanggang sa mga oras na yon, lalo na pagkawala ng mga to. Since hindi naman sinabi ni Jocelyn dito tungkol doon ay natitiyak niyang baka may malalim itong dahilan.
Sa totoo lang ay nangako siya kay Jocelyn na hindi niya ito sasabihin, ngunit hindi niya na napigilan pang bibig niya. Samantala nang lumabas si Carter mula sa silid niya, ay isang hindi niya inaasahang bisita ang dumating, walang iba kundi si Roxanne. Lumabas ka, ayaw ko makita nakakasok ang pagmumukha mo. Malamig na sabi niya rito at pinaalis na ito kaagad kahit nakararating lamang nito. Parang nakakainis na langaw ng mga oras na yun si Roxanne at naiinis siya kapag nakikita niya ang pagmumukha nito. Bakit ka ba galit? Nandito ako dahil nabalitaan kong naaksidente ka at nagpapagaling ngayon. Kaya dapat manahimik ka lang, okay? Masayang sabi nitong nakangiti pa sa kanya habang nakatitig si Jocelyn sa nakangiting mga labi nito'y gustong-gusto niya itong burahin. Kung saan na lang may lakas na siya para tumayo doon ay baka kanina niya pa ito naisubsob sa sahig. Uulitin ko, lumabas ka na. Umalis ka na dito dahil ayoko makitang pagmumukha mo. Dahil sa pagpapalayas niya rito ay halos bumuka ang sugat ni Jocelyn sa kanyang puson. Alam ko malungkot ka ngayon, pero Jocelyn, hindi tama na magalit ka ngayon dahil kapag bumukang mga sugat mo ay baka mas lalo mapasama ang kalagayan mo. Ikaw din, sabi nito sa kanya. Idagdag pa na alam naman pala nito ang kalagayan niya, pero pumunta pa talaga ito doon. Napaka-ipokrito at napakakapal ng mukha. Jocelyn, kung ako sa'yo, matagal na ako nakipaghiwalay kay Carter. Bakit kailangan ipilit mo pang sarili mo? Hindi mo ba nakita? Na-aksidente ka at nakidnap naman ako pero ano? Ako pinili niyang iligtas, hindi ba? Mas maatim niyang mamatay ka kaysa hindi ako iligtas. Hindi pa ba sapat ang lahat ng iyon para malaman mo na ako ang mahal niya? Jocelyn, hayaan mo basta handa ka makipaghiwalay kay Carter. Ay pwede kong hayaan si Carter na bigyan ka ng konting mga pag-aari niya. Nagalit si Jocelyn dahil sa mga sinabi ni Roxanne sa kanya. Kahit nagaano siya kahina ngayon, hindi niya hayaang ganito yung siya nito. Nangangalit ang kanyang mga ngipin at pilit na bumangon si Jocelyn mula sa kanyang kama at dinampot ang tinidor na nakaibabaw sa mga pagkain na naroon at naglakad ng mabilis patungo kay Roxanne at hindi nagdalawang isip na itanim ang tinidor sa dibdib nito. Lumabas ka! Lumabas ka dito! Sigaw ni Jocelyn habang nanginginig siya sa galit. Natakot din si Roxanne at namutla ang mukha at nanginginig ang buong katawan niya nang makita niyang itsura ni Jocelyn na nanginginig din sa labis na galit at parang wala na sa tamang pag-iisip. Okay, lalabas na ako Jocelyn, babaliw ka na! Anas ni Roxanne. Ilang sandali pa'y nakarinig si Roxanne ng pamilyar na yapak. Sa sandaling yun ay kagad na nagbagong isip ni Roxanne at hindi na nagdalawang isip pa at mabilis nang inabot ang kamay ni Jocelyn at mas dingin pang tinidor sa dibdib niya. Hindi naman niya siguro yun ikakamatay. Sa isang iglap ang tinidor sa kamay ni Jocelyn ay bumaon. Sa dibdib niya mula doon ay umagos ang dugo. Itong naabutan tagpo ni Carter nang pumasok siya sa pinto. Carter, sobrang sakit. Tulungan mo ko! Mangyak-ngyak na sabi ni Roxanne. At mabilis na pinagulang ang wheelchair nito patungo kay Carter. Agad naman tinignan ni Carter ang sugat ni Roxanne at pagkatapos ay nilingan si Jocelyn. Natili lamang na nakatayo si Jocelyn at hawak-hawak pa rin niyang tinidor sa kanyang kamay at hindi gumagalaw. Nakatingin lang siya sa mga ito at halos hindi niya nagawang kumurap ng mga oras na yon. Sa kamay ay bahagya pang tumutulong dugo at halos mangamoy ang dugo sa buong silid. Nang makita niyang tinutulungan ni Carter sa Roxanne ay malamig ang kanyang mga matang nakatingin sa mga ito. Pero habang nakatitig siya kung paano nito asikasuhin ng walang hiyang babae, ay wala na siyang pakialam pa. Kung noon ay magpapaliwanag siya, ngayon hindi na. Wala na siyang pakialam sa kung anong sasabihin pa nito sa kanya. Wala na rin siyang pakialam kung ano man ang magiging tingin nito sa kanya dahil sa ginawa niya. Wala siyang pakialam. Sa mga oras na yun ay patay na ang puso niya. Siguro ay yun ang epekto nito kahit na ano ang isipin sa kanya ng ibang tao ay hindi na mahalaga sa kanya ngayon. Mukhang alalang-alala sa kanya. Bakit hindi mo siya dalhin sa doktor at para magamot? Baka kapag hindi mo pa ginawa yun, baka mamatay na siya. Sabi ni Jocelyn habang nakatitig sa mga mata ni Carter. Nang mga oras naman na yon ay halos hindi makapaniwala si Carter habang natitig kay Jocelyn. Para sobrang kakaiba ito at parang hindi na siya ang Jocelyn na kilala niya. Parang ibang tao na yung nasa harap niya. Ang Jocelyn na kilala niya ay ang mabait na babae. Ito ay isang babaeng hindi man lang nangahas na tumapak ng isang uod. Pero bakit nito nagawa ang bagay na yon? Nakilala niya ito na hindi kasing rahas na nakikita niya ngayon. Ang mga mata nito ay napakalamig. Wala man lang emosyon ng mukha nito. Sobrang lamig. Sobrang sakit, Carter. Dalhin mo ko sa doktor. Parang mamamatay na ako sa sakit. Halos mangyak-yak pa na sabi ni Roxanne kay Carter habang nakayakap pa dito. Samantali bigla na lamang bumagsak ang tingin ni Carter sa kamay ni Jocelyn kung saan tumutulo pa rin ang dugo. At hindi niya masabi kung anong dugo ba ang tumutulo doon ay galing sa tinidor o dugo galing sa kamay nito sa nasugatan. Ang kamay mo.
Sa sandali nagsalita ito kagad siyang pinigilan ni Jocelyn. Hindi mo na kailangan pang magtanong dahil alam ko na kagad kung anong gusto mong itanong. Tumitig siya sa mga mata nito. Oo, tama ka. Ako may gawa niya sa kanya. Sinaksak ko siya ng tinidor gamit ang sarili kong mga kamay. Malamig na sabi niya dito. Sa pagkakataong yun, inamin niya ito na wala malang paligoy-ligoy. Ni hindi din siya nagdalawang isip na sabihin dito ang totoo. Alam naman niya na ito ang sagot na gusto nitong marinig kaya hindi na niya ito pahihirapang magtanong pa. Gayunpaman, hindi niya alam kung bakit pero nang marinig ni Carter ang sagot niya ay hindi man lang ito nag-react. Nakatitig lamang ito sa kanya at hindi nagsalita. Napatawa si Jocelyn dahil dito. Napakahirap talaga nitong pasayahin. Hindi pa ito masaya? Na inamin niya ang ginawa niya? Ano pa bang gusto nito? Anong nakakatawa? Tanong ni Carter sa kanya. Habang nakatitig ang mga madilim na mata dito sa kanya. Talagang in love na in love ka sa babaeng yan? Natatawang sabi ni Jocelyn na parang baliw. Napaisip siya bigla kung anong gusto nito. Dugo ba ang dapat maging kabayaran ng ginawa niya? Nagsimula siyang ihakbang ang kanyang paa at lumapit kay Carter. Ang mga mata nito ay kalmado at nakatitig lamang sa kanya. Samantalang si Carter habang nakatitig kay Jocelyn ay kalmado lang siya pero hindi ang puso niya. Malinaw niyang nakikita ginamit ang mga mata niya at naramdaman niya rin na pagkatapos maaksidente ni Jocelyn ay para bang ibang tao na ito. Hindi na siyang mahinang babae na dati niyang kilala. Mas naging marahas, mas naging malamig at balot na balot itong salungkot. Habang nasa daan siya upang iligtas si Roxanne noong isang araw ay naisip niya na wala itong pakialam sa kanya. Ngunit tumawag ito sa kanya na umiiyak at paulit-ulit na nagmamakaawa. Akala niya ay nakikipagkompetensya lamang ito kay Roxanne pero maling-mali pala siya. Inuna niya sa Roxanne pero hindi niya lubos akalain na totoo ang mga sinabi nito na aksidente ito at malubhang nasugatan. Idagdag pa na napakalakas ng ulan ng araw na iyon at alam niya na iyon ang pinakakatakutan niya. Bigla siyang napapikit ng kanyang mga mata at bigla na lamang pumasok sa isip niya na nabalot ng tubig ulan at dugo sa gitna ng kalsada at paulit-ulit na nagmamakaawa sa kanya ngunit hindi siya dumating dahil hindi siya naniwala dito. Siya ang asawa nito tang siyang pinaka-inaasahan nitong tutulong sa kanya ngunit hindi niya ito pinaniwalaan. Sa totoo lang ay sobrang pagsisisi ang naramdaman ni Carter sa kanyang puso dahil sa nangyari kay Jocelyn. Ngunit sa kabila ng lahat ng ito ay alam niya na kahit sobrang magsisi pa siya, ay hindi na niya may babalik pa ang araw na yon. Naisip niya tuloy, paano niya magagawang punan ang bagay na yon dito? Naisip na niya kung anong pinakamagandang gawin niya, yun ay ang ipadala si Roxanne sa ibang bansa. Kung saan malayong-malayo to sa kanya at tuluyan ng puputulin ang kanilang ugnayan at magiging ganap na estranghero sa isa't isa. Kung ito lang ang paraan para mapanatag ang loob ni Jocelyn at para mabayaran niya ang ginawa niya, ay gagawin niya. Ngunit ngayon ay parang huli ng lahat para doon dahil mukhang hindi lang galit ang nararamdaman nito sa kanya, kung hindi matinding pagkamuhi. Bigla siyang napakagatlabi ng dumi ng paa niya sa sahig. Agad niyang tinignan ito at nakita niyang may umaagos sa dugo mula sa kanyang paa. Marahil yun ang bubog ng basong binasag kanina ni Roxanne. Jocelyn, okay ka lang ba? Nag-aalalang tanong ni Carter sa kanya kaya pinilit niyang itagong sakit na nararamdaman niya ng mga oras na yon. Okay lang ako, hindi mo na ako kailangang alalahanin pa, Mr. De La Rosa. Malamig na sagot ni Jocelyn dito. Nang tignan niya ito'y nakita niya na konti na lang palang distansya sa pagitan nilang dalawa, kaya mabilis niyang inuunat ang kanyang kamay at inabot dito ang tinidor. Ang sugat ni Roxanne ay dahil sa akin at inaamin kong ako ang may gawa. Dahil mukhang nag-alala ka sa kanya ay lumapit na ako. Pwede mo akong gantihan sa ginawa ko sa kanya. Gamitin mo rin ang tinidor na ito para ibalik sa akin ang ginawa ko. Hindi ako atras at manlalaban. Sabi niya rito ngunit habang sinasabi niya mga yon ay syempre hindi pa rin niya maiwasang masaktan. Pero yun lang ang nakikita niyang paraan para wala ng gulo pa. Sa tingin mo ayun ang gusto ko? Tanong ni Carter kay Jocelyn at nabalot ng kalungkutan ng puso niya. Ganun ba talagang tingin nito sa kanya? Isa pa hindi siya naniniwala na sinadya nitong ginawa nito. Hindi niya ito tututukan ng tinidor na yon at higit sa lahat hindi niya makakayang saksakin ito. Samantalang naging sagot naman ni Carter iba sa pandinig ni Jocelyn. Talaga? Ngumiti siya. Kung gayon, anong gusto mo? Gusto mo ba akong ipakulong Mr. De La Rosa? Para sa batas ako managot dahil sa ginawa ko? Kung itong nakikita mong solusyon para sa ginawa ko sa babaeng yan, may pasensya na. Pero hindi ako papayag na makulong dahil lang sa babaeng yan. Dagdag pa niyang sabi dito. Jocelyn, hindi ganun ang ibig ko sabihin. Mali ang pagkakaintindi mo. Sabi sa kanya ni Carter na may pagkabalisa sa mga mata. So ano ang ibig mo sabihin? Hindi ka ba makontento sa mga yon? Ano lang ang gusto mo kung ganon? Ang mamatay na ako ng tuluyan? Tanong niya dito.
Agad namang binitawan ni Carter si Roxanne at lumapit kay Jocelyn at hinawakan ang braso nito. Agad niyang tinitigan ito. Jocelyn, kumalma ka nga't makinig ka sa akin. Ni dumaan man lang yung mga sinasabi mo sa isip ko hindi ko gagawin. Ikaw ang asawa ko at hindi kita tututukan ng kahit na anumang bagay na alam kong makakasakit sa'yo. Talaga? Napangisi si Jocelyn. Ngunit sinaktan kong babaeng mahal mo at kailangan mo rin akong saksakin para makaganti ka sa akin. Hindi mo ba yun naintindihan, Carter? Walang mangyayari hanggang hindi namamatay ang isa sa amin. Dagdag pa niyang sabi dito. Tumigil siya sandalit pagkatapos na patitig dito. O kaya ikaw ang pumili kung sinong dapat na mamatay sa aming dalawa. Dahil sa sinabi ni Jocelyn ay kagad na napasagot si Carter. Samantalang sa mga oras na yun ay bigla na lamang pinagulo ni Roxanne ang kanyang wheelchair at nilapit kay Carter pagkatapos mabilis na humawak sa braso nito. Carter, huwag ka nang magalit pa. Ako na lang magpapaliwanag nangyari. Hindi sinasadya ni Jocelyn ang nangyari. Ano kayang mangyayari ngayong namatay ang mga anak niya dahil sa aksidente? Ito kayang simula ng pagkamuhi niya kay Carter? Yan ang ating aalamin sa susunod nating kabanata.